Good afternoon mga bok, dito pa rin tayo sa garahe natin, Motovlog Garage. Ngayon meron tayo ngayon dito Aerox B2. Gagawin namin, maglilinisin namin yung magneto, pati stator. At the same time, pipinturahan na rin namin. So samahan nyo kami, step by step, paano maglinis and mag-repaint ng magneto ay stator. So, nakabaklas na to kasi nagpalit kami ng fuel filter. So yung kabilang side, yung left side, binalik ko na. Itong right side, di ko muna ibabalik kasi iaano natin to yung radiator ibubuksan natin. Bali, unang step natin, tanggalin muna natin tong radiator cover. Ang sukat niyan 8mm, tatlo. 1, 2, 3. 8 gagamitin nyo, okay? Tanggalin ko muna mga bok. Tanggalin natin mga bok. Tanggal nyo na yung tatlong 8, tapos natanggal nyo na yung cover. Ito yung mga tatanggalin natin. 5 tornilyo na 10mm, G's ang sukat. 1, 2, 3, 4, 5. Tanggalin natin mga bok. Tip lang mga bok, bali sa 5 G's na yan, ito mga bok yung 5. Merong isang piraso na maiksi, ito. Tapos yung 4 pare-parehas na, yung sukat. Baling itong maiksi na to, dito yung nakalagay sa ibabaw. Yung nag-hold dito sa may hose, papuntang reserve ng coolant. Okay? Para di kayo malito sa pagbabalik. Yung 4, kahit magkabaliktaran na yan, pare-pares lang na may sukat. Pagtanggal nyo yung 5 G's, mga bok, tanggalin natin tong hose para hindi maatak mamaya yung hose. Tanggalin lang natin itong naglalak sa hose. Yan. Tapos hilain nyo ito yung hose. Yung nakaano sa radiator. Yan. Para maano natin itong, magilid natin itong pinaka-radiator. Mga bok, gagamit tayo ng alambre. Para maitali natin itong radiator. Mag-stable lang siya dito sa gilid. Tatali ko siya dito sa may bakal dito mga bok. Pag ganyan na mga bok, meron yan dito, 5-8, 8mm na bolt. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. Tanggalin muna natin yan mga bok. Meron kasi yan ditong clip sa likod. Para mahugot natin to. Ayan, naka-hold yung clip. Pindutin lang natin yung gamit tayo ng flat screw na mahaba. Yan mga bok, natanggal ko na. Tanggalin naman natin tong fan. Meron yan tatlong 10mm G's. Tanggalin natin. Gamit tayo impact mga bok. Tanggalin naman natin tong 17mm 17 na nut ng magneto. Gamit tayo impact. Napakadumi. Pag natanggal nyo na, meron kayong makikitang washer dyan. Gamit lang kayo ng magnetic na Philip para mahila yung washer. Ayan mga bok. Ito na. Tabi muna natin. Ito na yung magneto natin. Ngayon, para mahugot yan, kailangan natin ng puller. Meron tayo ditong plyman puller. Magneto puller. Gamitin natin. Pasok natin itong puller. Bali, ang pagigpit nito, vice versa. Kung sa tamang bolt, ang paluwag, pakaliwa, itong puller natin, ang paghigpit nito, pakaliwa. Tapos ang paluwag, pakanan. Baliktad ang thread nito mga bok. Tapos dito sa garahe ko mga bok, bago ko ilagay itong pinakatutulak sa magneto, sa sigunyal, nilalagyan ko muna ng washer para yung damage malilesen, hindi kagad pupunta sa sigunyal. Bali, ito muna, dito muna pupunta sa washer. Bali, ito yung magsisilbing protection ng sigunyal mga bok. Pinapasok ito sa loob. Ang sukat nito mga bok, 5. Pasok natin mga bok. Bali, nasa loob na yung washer. Tsaka natin ito ipapasok. Yung pantulak.
Sana hindi stock up. Pag stock up kasi, hanggang 3 try tayo. Barilin na natin mga bok. Patay, isa. Hindi gumalaw. Hanggang 3 try tayo mga bok. Ito yung mga bok yung nangyayari sa washer. Oh. Napipi. And check natin yung sigunyal kung na-damage. Pasok natin tong nut. So, pumasok naman. Goods yan. Walang problema yan. Subukan natin lagyan ng brake fluid mga bok. Itumba mo papunta sa'yo para umano yung ayan pag ganyan. Para yung brake fluid pumasok sa loob. Sir, baba mo na. Tayo lang natin manood. Testing natin ulit mga bok. Try natin ulit mga bok. Ayaw. Kaya mga bok, wasak na naman yung wasak na naman yung washer natin. Testing ulit, baka sira na yung Okay. Goods pa naman, papasok naman yung nut. Isa pa sir, taob mo. Okay, sir. Testing. Try natin mga bok, pangatlong beses. Yun! Mga bok, natanggal namin. Sa pangatlong beses mga bok. Nakakuha sa tiyaga. Lihain ko lang muna. Bago natin pinturahan. Liha ko na yung magneto mga bok. Konting-konti na yung kalawang niya. Bali ngayon, pipinturahan na natin. Gamit tayo ng high temp na pintura. Bali ito yung gagamitin ko mga bok. Bosny high temp spray paint. Yan mga bok. Yan yung gamit natin. Lalagyan ko lang ng tissue mga bok sa loob. Para hindi pasukin ng pintura yung loob ng magneto. Bali yan mga bok yung una nating spray. Mamaya magkakaroon pa tayo ng pangalawang spray. Habang pinapatuyo natin yung una nating spray, linisin na natin tong stator mga bok. Gamit tayo ng CVT cleaner mga bok. Gamit tayo ng compressor. Panasan muna natin konti mga bok. Yan, sangin. Yan mga bok, bali magpapangalawang spray tayo mga bok. Ito na yung last na spray natin.
Yan mga bok, yan na yung patuyuin na lang natin yan tapos ikakabit na natin dun sa motor. A few inches later. Ito na mga bok, ibabalik na natin yung magneto. Tanggalin na natin yung tissue. Yan. Tapos sa pagbabalik ng magneto, may makikita kayo dyang gatla. Yan mga bok, nakikita niyo yung gatla. Ayan. I-shoot niyo yan naman sa kunya. Meron yung kunya, yung parang nakaangat na bakal. Pakita ko sa inyo. Sa may sigun yan. Yun o, yan, yung nakaangat. Mga bok. Ito mga bok. Yan, yung nakaangat na yan. Yan. Ito. I-shoot nyo yung gatla dyan. Yan. Yan yung ingatan nyo mga bok. Kasi pag hindi nyo nabalik yan sa tamang forma, pag di nyo na-shoot yan, yung gatla na to, yung gatla na yan, pag di nyo na-shoot dun sa kunya, pwedeng masira yung motor nyo. Okay? Shoot nyo lang mga bok. Okay, shoot natin. Mache-check nyo naman yan kung na-shoot nyo o hindi. Ayan. Ngayon, pag napasok nyo na, tanggalin nyo tong puller. Check natin ngayon kung pumasok na yung kunya sa may ayun mga bok. Pumasok naman. Ayan. Mache-check yan eh. Ay mga bok, pumasok. Ayan mga bok. Ayan, nakita nyo? Yung kunya, ayan, nandito sa may gatla. Pasok siya. Ayan, okay. Balik natin yung washer. Okay, balik natin. Tapos, itong nut na 17 mm. Ikpitan natin yung 17 mga bok. Isa, dalawa, tatlo. Lagay natin tong fan. Ito mga bok, balik natin. Balik lang natin yung pagkakaklip ng mga wire dito sa likod. Makikita nyo naman yung mga bok. Hindi kayo magkakamali sa pagbabalik nito mga bok kasi pare-pares yung sukat nyan. Kahit magkabali-baliktad na yung mga bok. Isa, dalawa, tatlo, apat, panlima mga bok. Pag nabalik nyo na yung 5-8, tanggalin natin tong nakatali sa radiator. Babalik na kasi natin yun. Dito gamit tayo ng cheese 10mm. Yung 4, kahit magkabaliktaran, ulit natin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ikpitan lang natin mga bok. Yung pinakamaiksi mga bok, dito yan, sa ibabaw. Siya lang naman yung naiba. Tapos, balik nyo tong hose. Tapos, balik natin yung radiator cover. 3-8, kahit magkabaliktaran, magkakasukat naman. The next day. Tapos na nating linisin, tsaka pinturan yung magneto, tsaka stator. So, sana may natutunan tayo. Ganun lang tayo, step by step. Yung pagbabalik nito, hindi ko na ipapakita kasi panoorin nyo na lang yung vlog ko nung nagpalit ako ng fuel filter ng Aerox B2. Doon sinabi ko yung kung paano baklasin tsaka ibalik yan. Ito hindi ko na ipapakita kasi haba na yung video. So hanggang dito na lang mga bok. Maraming salamat. Yan mga bok, nabalik ko na lahat ng fairings. Testing natin. Panda rin natin mga bok. Okay, mandar siya. One click lang. So ibig sabihin nun, yung mga ginawa natin, walang naging problema. Palit ng fuel filter, linis ng magneto, tsaka repaint. Tapos palit ng air filter, tsaka change oil. Yun yung mga ginawa ko sa kanya. Ibig sabihin nun, walang unusual sound. Walang problema sa mga ginawa natin sa motor niya mga bok. Yan. So hanggang dito na lang mga bok. Maraming salamat. Sana may natutunan tayo sa vlog natin ngayon.